Okay, another D4D Toyota Innova naman ng ating gagawin. Okay, so dinala dito, wala pong lamig, no? So ayan, nilagyan natin ng manifold gauge. So hindi po working ang kanyang system, na sa 10 PSI na lang, no? So as usual, una nating i-check is yung dalawang evaporator, isa sa front and then yung sa rear. Yan. So ganoon pa rin, tanggalin din natin yung evaporator dito sa loob. So sa pagtanggal, hindi na natin maisa-isa kung paano tanggalin, guys, kasi sobrang haba ating video. And then yung sa likod din, tanggalin din natin. So importante mailabas natin at saka mailigtis, no? Okay, so update ko kayo, guys, after natin matanggal yung evaporator. Okay, so ito, tinanggal na namin ang buong dashboard, guys, kasi yung Innova, magtanggal ng evaporator, dinudukot lang yan namin. Ito yung tinatanggal namin, yung ito nga side, tinatanggal namin to. Kaso lang, ang unang gumawa, guys, no, so ayan, no, natanggalan namin dito yung lahat ng screws pang ilalim, pero hindi siya matuki, hindi siya maganon, kasi may screw siya dito. Ito, yan. So nilagyan ng screw ng unang gumawa, no. So kasi ang nagawa ng una, tinanggal din nilang dashboard. So kalimitan mag kabit ulit. So mag screw, so hindi maiwasan na malagyan dito ng screw. Pero pag ganito, guys, no, pag stock, wala po siyang screw dito. So magtanggal ng evaporator, kung kami magtanggal, ito lang kinukuha namin, mahugot na yung evaporator, no. Dito. Tapos dito, natanggal ko na rin yung sa likod para mailigtis natin. Yan. So okay, ito yung sa front, guys, no. So bago nila ang palit nito, pero at least niligtis din natin. Yan. So bago naman, good naman, so balik lang natin to after natin malinis. Then yung sa likod, nakaligtis pa rin. So update ko po kayo after natin maligtis ulit. Punta lang natin ating niligtis na rear evaporator, guys, no. Oh yeah. So nakalublob po ito na almost mga 1 hour na, para sure ball tayo, para ma-double check natin mabuti yung evaporator. Yan. So ang sa front, guys, no, nakita natin na bagong palit. So binalik na natin para ma-symbol na yung dashboard. So ayan, may pressure po siya, guys, oh. Ayan. So no leak. Balik na natin tong dalawang evaporator, no. Binalik na lang natin kasi wala man tayong leak. At least sure ball tayo sa mga internal na parts na ligtis natin. So after natin to ma-assemble, magligtis tayo ulit para ma-double check natin yung mga line sa labas, mga fitting sa compressor, kasi kadalasan yung fitting sa compressor, yung o-ring tumitigas na, minsan nagkukos din niya ng leak. Okay, guys. Okay, so sa dalawang evaporator natin, guys, no, wala tayong nakitang leak doon, good naman. So tapos na-check ko po yung o-ring dito sa compressor. Ayan, so good pa naman, pero palitan natin to, guys, no. Okay, so pag ganito, wala tayong makitang leak, check natin tong access valve needle. Tanggalin na natin, guys, para ma-check natin tong access valve needle. Kasi minsan pag wala tayong makitang leak, okay naman yung oil seal ng compressor, o-ring okay din, pero wala siyang preyon or kulang ng preyon,
isa din po sa i-check natin guys, no. Kasi kapag sira po ang spring nito, tendency po na pagbabawas ang ating freon. So yan guys, sira po, oh. Sira po ang kanyang spring. Yan, oh. So itulak natin so hindi sa mayo maka balik, hindi ma-close ang o-ring dito sa ano, yan, oh. Yan, so sira na po ang access valve needle or valve core. Valve core yung tawag sa ano guys. Yan. So sira na po ang kanyang spring, oh. Yan, so masisira po ito kadalasan kasi lagi po tayong naglagay ng coupling. So masisira po talaga to. So mas mabuti na check din natin to pag nag-general check up na tayo tapos wala tayong makita na leak sa compressor, good oil cell, o-ring, good rin, pero wala tayong makitang leak sa lahat ng linya. So always nating alalahanin na i-check din natin tong valve. So ito yung high side isa, so hindi naman to masyadong ginagamit na po ito sa company or trouble yung unit, mag moisture or ganyan, ano siya. So dito confirm po na access valve needle yung sira ng unit na Innova, no. Okay, magpalit tayo ng bago. So tingnan natin yung comparison sa bago at saka sa old. Okay, so ito yung bago guys, no. So tingnan nyo, mabagsik po ang kanyang spring. Yan, sobrang lakas po ng spring. Tapos ang bagsik ng return ng kanyang needle sa loob. Yan, so ito yung bago, good po ang kanyang spring. Yan guys, oh. Tapos ito yung sira. Yan, so hindi na maayos ang kanyang spring. Tapos pag tinulak mo, hindi siya masyadong mag-close. Yan. So nagko-close po ito pag may pressure, pero dandan po magbabawas yung pressure sa system. Yan. Okay. Ito lang yung sira ng Innova. Nag general check up tayo. At least na-check natin lahat ng evaporator, then cleaning na din, no? Yan. Okay, so lagay na tayo ng freon. Okay, ito na ating update, no. So naglagay na kami ng freon. Tapos nagtesting na kami ng mga 15 minutes. Tapos nakita ko po dito yung kanyang ikot ng radiator fan, no. Bali mahina yung ikot. Tapos kung i-manual natin, ganyan natin, no. Sobrang lambot na kanyang radiator fan. So yung ikot niya, hindi niya masyadong mahigop yung init ng condenser natin dito. Kasi ano, siguro konti na lang tong natira na silicone oil dito sa loob. So last na to guys, no. Tanggalin na natin tong radiator fan. Tapos mag-add lang tayo ng clutch oil para good po sa ating aircon yung ventilation ng mahigop niya ng maayos yung ating init ng condenser. Okay, so tanggalan lang natin. Okay, so buksan to natin guys, no. So stuck pa siya, no. Hindi pa siya na-try na buksan since pagbili. Yan, so sobrang stuck pa. Wala pa siyang mga hurma na
sign na na-try na po itong buksan. So sa paglagay pala nito guys, no, so hindi siya masyadong maraming silikon kasi pag sobrang tigas nito, dapat ang ilagay natin dito medyo tansya lang, no, tsaktuhan lang, no, huwag masyadong marami kasi pigil doon sa ating makina kapag sobra namang matigas. Okay, so yan, nabuksan na natin guys, no, halos wala na siyang laman, no, yan. So almost empty na po, wala na po siyang silicone, yan, wala na po siyang silicone sa loob guys, no. Pila ka bakal mo nito? 3 lang. So ang nalagay natin dito, pinaka maximum niya, no, mga dapat mga apat na silicone, mga 4 nito ilagay dito sa loob. So okay, lagyan na natin guys. Okay, yan, nakabit na natin ang, so medyo madilim na guys, parang umuulan na dito. Yan, so medyo matigas na siya, no. Yan, sobrang na, good na. So try natin, mag start na tayo. So ang preo natin good na po, dahil na itesting ko na po to kanina. Kaso lang kita natin dito na sobrang hina ng kanyang ikot dito, nag-slide siya, no. So ngayon mag-testing na tayo. Start be.
So pag nag-start tayo, pag good po yan, sobrang lalakas po yan yung tunog ng ano, hangin. Okay, start. Yan. Kas. Yan, so idle up lang siya pero sobrang lakas na ang kanyang ikot. Yan, so yung init ng ating condenser mahihigop na ng radiator. Yan. Okay. Kaske. Okay. Okay, so yun ang ating tapos na po ating ninawba guys no na ni-share. Bali nag-general check up tayo. Then cleaning na din, so good ang kanyang evaporator, dalawang evaporator. So ang problema lang is yung access valve, needle at saka yung radiator fan. So nag-add tayo ng silicone oil. So yun lang guys no, maraming salamat po sa panonood and God bless po.